Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad Tayyibin at-Tahirin. Amma ba'd. Ya ayuhal ikhwa, sa lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan na laging sumusubaybay sa ating palatuntunan ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at ang biyaya ng Allah. Alright, sa ibang mga episode po natin, natunghayan natin ang tungkol sa Jerusalem, the New Jerusalem. Para sa mga lectures po natin, balikan lang po natin ang ilan sa mga episode natin para makuha po natin ang lahat na mga pangaral. Alright. Sa episode na ito, tunghayan din natin ang isa sa mga propesiya na napapaloob sa kitab na Devarim or Deuteronomy. At gaya ng tinukoy natin, pinag-aralan natin nung nakaraang episode, ang Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 18, the prophet like Moses. And conclusively, sinabi natin na ito ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alright. Now ngayon, tunghayanan naman natin ang isa sa mga paksa tungkol sa 10,000 saints. Saan ba ito? Kailan ba ito? Okay. Sa kitab Devarim or Deuteronomy chapter 33 verse 2, ganito ang nakasaad. God came from Sinai. He rose up unto them in Seir, and he shined forth unto them in Mount Paran. With him are 10,000 saints, and in his right hand came forth a fiery law for them. Alright. Ano ito? Ano itong 10,000 saints na ito? 10,000. No more, no less. Kasi kung may nangyari sa kasaysayan na naipon ang 10,000, no more, no less, fulfilled literally, physically, in prophecy, in real historical facts, then walang kaduda-duda. May katotohanan yung nagdala nung 10,000 saints na yon. Alright, una, 3 bundok ang binanggit dito. God came from Sinai. He rose up unto them in Seir, and he shined forth unto them in Mount Paran. Alright, itong Sinai, of course may propeta lumabas dito. Sino? Si Nabi Musa. Si Moses. Okay, dito nang galing ang Taurat o yung Torah. Pangalawang bundok binanggit, God came from Sinai and he rose up unto them in Seir. Seir is sometimes called Edom. Saan ito? Yung Seir na sinasabi is the vicinity or in Edom, which is also very close to the Masada, where Jesus lived with the Essenes, noong unang panahon. So, dalawa. Dito rin inihayag ang Injil. Kaya kung si Prophet Musa or Moses, merong Torah, si Jesus, meron ding Injil. Pero pangatlong bundok may binanggit, and he shined forth unto them in Mount Paran. Saan tong Paran? Tandaan po natin, si Propeta Ismael, the lad, dwelt in the wilderness of Paran. Makikita rin natin sa Book of Genesis chapter 17. No? Si Prophet Ismael is a young lad. He dwelt in the wilderness of Paran. So, ibig sabihin, sa lugar ng mga Arabo to, Paran. Sino yung propeta lumabas doon? Alright. Sa kasaysayan, nung nagkaroon ng persecution sa Makkah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at ang kanyang mga disciples, mga sahaba, nag-migrate sila papunta sa Medina. Right? Doon sila sa Medina. After 10 years of preaching in Makkah, so verses in the Quran were called Makkan Surah. Lahat ng mga na-reveal doon sa Makkah, tinawag silang Makkan Surah. After the last 10 years, the last 13 years, nag-migrate sila doon sa Medina. Right? Doon sila sa Medina,
yung half ng Quran na tinawag Madain Surah, doon din na-reveal. Pero ang importante dito sa prophecy is, with him are 10,000 saints. Nung ang mga Quraysh, they violated the truce of the rocks of Aqaba. Na-violate nila yon. The prophet organized the holy warriors, the saints. How many of them? 10,000. Exactly 10,000. No more, no less. Literal. 10,000 ang forces na kanyang dinala to go inside Makkah and to conquer Makkah once and for all, and to purify the sanctuary, para mahugasan ang sanctuary, yung Kaaba. Kasi ang Kaaba naging den ng idolatry. Maraming mga idol sa loob. Pumasok si Prophet Muhammad sa Kaaba, dala ang 10,000 warriors. Makkah surrendered. Hindi na nakalaban. Surrender. Then, the holy sanctuary, which is the Masjidil Haram, lahat ng idol doon sa loob. Sila Allat, si Al-Uzza, sila Nasir, lahat yun. Pinagbabasag sila, sinunog. Yung mga lupa, yung mga imahin na made of bricks, napulbos lahat. Yung mga pwede sunugin, nasunog lahat. Then hinugasan ang sanctuary. That is the fulfillment of the prophecy. With him are 10,000 saints. And in his right hand came forth a fiery law for them. Anong fiery na batas? Fiery law. According to the book of Deuteronomy chapter 33 verse 2. The Sharia. Ang batas ng Sharia na walang sinasanto. Hanggang ngayon, ang Sharia na batas, nandiyan pa rin. Sinusunod pa rin ng mga Muslim buong mundo. Lahat na mahigit 50 bansa. Ang Sharia, nandyan. Punta ka sa Saudi, sa Iran, sa Syria, sa Jordan, sa Kuwait, sa Bahrain, sa Qatar, sa Emirates, sa Yemen, sa Oman, sa Egypt, sa Libya, lahat ng Muslim country. 59 countries. Ang batas na fiery, yung Sharia law, ay na-observe, na-i-implement. So, ang fulfillment ng prophecy, God came from Sinai, fulfilled. He rise up unto them in Seir, fulfilled. And he shined forth unto them in Mount Paran, where Prophet Ismail lived and dwelt. And he was a young person who had devoted himself in hunting. Hunter siya Expert siya sa bow, si Prophet Ismail. At ang kanyang mga anak, mga Kedarites, they are the famous Kedarites of the desert. Never conquered people. They were not conquered by the Babylonians or by the Medes and the Persians or by the Greeks or by the Romans. Never had been conquered. The Arabs. Ito yung mga forces ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon. 10,000 ang kanyang dinala. They conquered Makkah and purified the house of God, the Baitullah. Until now, wala nang idol for the past 1,447 years. Alright? That is a literal fulfillment of the prophecy. So saan yung 10,000 saints? Saan yung fiery law? Yung batas na talagang bumabaga. Fiery, umaapoy, no? Pag sinasabi natin, fiery, nag-aapoy, naglalagablab na batas. Ganyan ang description ng Sharia law. The most successful jurisprudence in the world. Wala pang Amerika, wala pang Europe, wala pang Pilipinas, may Sharia law na. Kasi ang Sharia, 1,457 years na siya. Although ang kalendar natin, 1,447 years pa lang, di ba? That is the fiery law of God. The literal fulfillment of the prophecy. Nandiyan ang katotohanan. Di tanggapin natin kung ang Sharia, yan ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin tanggapin. The fiery law of God. Who are we to say no? Let's accept the truth.
Mamuhay tayo ayon sa utos ng tagapaglikha. That is His will. The will of God are His words. The words of God are His testament. We have to live, we have to fully submit to His will. That is His will. So anong ginagawa ng mga Muslim? Sa fiery law na yan, it is being implemented literally in their society. So ang jurisprudence nila, social order, economic system, ang theology nila, ang morality nila, ang ethical values nila, dyan nakaangkor lahat. Holistic yan eh. O tsaka, universal yan eh. Okay? Monotheistic yan eh. That is the true religion of God. And I'd like to welcome all of you. Gaya ng sinasabi ko, time and time again. You want to visit the holy city, the New Jerusalem? Say your Shahada. Simple. And you will become one of us. One of the believers, which comprises the 2,700,000,000 believers all over the world. Now, if you like this video, please subscribe, or share, or like para dumami po ang mga audience natin. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at ang biyaya ng Allah.